So, good morning again mga kapatid. Ah, dahil ito ay continuation ng Messianic expectation, gusto ko sanang medyo balikan yung lesson na tumatak sa isip ko nung last week. Kasi hindi dahil sa anak ko si JA, pero sobrang na-bless ako sa mga insight na narinig ko sa kanya. At gusto kong sabihin sa atin na wait lang po. Yung panghihikayat niya sa atin nung last week na mamuhay ayon sa grace o sa biyaya na kaloob ng Diyos, at dahil tayo ay pinalaya na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, hinihikayat niya tayo makapamuhay ng may pagbabago sa tulong ng Holy Spirit, sa tulong ng maramdaman natin ng pagmamahal o supernatural love na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang Ama, na kung saan tinuro sa atin kung paanong may pinakamahalagang punto na pinakita sa atin si JA, na isa lang talaga ang karapat-dapat na sakripisyo at tinapos yon ng malinis na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lang ang karapat-dapat na sakripisyong pambayad sa ating kasalanan. At ginawa niya yon minsan lang at hindi na uulitin pa. So yung pagtanggap natin sa Kanya, dahil dito, ginawa niya tayong karapat-dapat at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Makabalik sa Diyos, at gusto natin na yun yung panghihikayat niya sa atin. Napakarami talaga akong natutunan, pero hindi ko na iisa-isahin ngayon. Ang gusto ko lang malaman, pwede tayong magbago dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil meron ng bagong itinanim na raw sa puso natin ng salita ng Diyos. Imagine niyo po yon. So pwede tayong magbago, no? Magkaroon tayo ng tamang pagbabago o mabuting pagbabago dahil sa sakripisyong pinambayad ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi na yun uulitin, last na yon. Dahil pag nagpatuloy pa po tayo sa ating pagiging tao o makasalanan, wala nang maihahandog pa. Last na yung kanyang handog. So yun yung Jesus and the New Covenant. So bilang parte, ngayon tayo ay parte na ng New Covenant. Ang inassign kasi sa akin, yung mga, ano raw ang mga itinuro ni Jesus Christ. Bago yung Beatitudes na yan, gusto kong ipaalala sa atin kung ano ba ang mga aral na tinuro ni Jesus Christ nung siya ay nandirito. Okay? Ano ang unang-una niyang itinuro? Ang utos para magmahal. Alam niyo yan, sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 13 na isang bagong utos ang ibinibigay niya. Mag-ibigan daw tayo o magmahalan tayo kung paano niya tayo minahal. Yun yung isa sa turo o aral na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, yun yung pundasyon ng ating relasyon bilang mga mananampalataya sa Kanya. At yung pag-ibig na yon, hindi lang yun yung pagsunod sa batas. Higit sa pagsunod sa batas ang ginawa ng pagmamahal na yon. Okay? Ano pa ang tinuro ni Jesus Christ? Tinuro niya ang lahat ng bagay tungkol sa Holy Spirit. Kung ano maitutulong nito sa atin, kung ano ang magagawa nito para sa atin. Kaya't nagdasal siya sa John 14 or sa John 17 na hinihiling niya sa Diyos na bigyan tayo ng tagapagtanggol or comforter. Yun yung Holy Spirit. Alala niyo po yan. Alam ko yan. Alam kong paulit-ulit niyong naririnig sa mga teachings yan. No? Ano pa ang mga tinuro? Ang kahalagahan ng pananampalataya. Yan ay tinuro ng ating Panginoon. Dahil sa bagong tipan, ang pananampalataya kay Kristo
ang tanging daan para tayo ay maligtas, which is binigyan din ng insight or magandang insight ni J.A. last time. Ano pa ang tinuro ni Jesus Christ? Ang mga utos tungkol sa ating, o ang utos tungkol sa ating misyon. Ano nga yung ating greatest commission? Make disciples of all nations. Tinuro ni Jesus Christ yan sa kanyang pagtuturo nung nandito siya. Ano pa? Tinuro niya rin sa atin ang tungkol sa bunga ng Holy Spirit na binigyang linaw lalo ni Apostle Paul sa Galatians. Ano pa mga tinuro ni Jesus Christ? Yung mga bagong pamamaraan sa pagsamba. Diba? Si Jesus Christ ang nagsabi na this time, makakasamba na kayo sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at ng truth. So, ang pagsamba na meron tayo ay through the Holy Spirit and truth. Okay? Tinuro yan ni Jesus Christ. Ano pa? Tinuro din ni Jesus Christ, katulad ni Paul, ang bagong pamumuhay. Kaya't ang title ko ngayon ay, bilang nakipag-isa kay Kristo, tinuruan tayo kung paano magkakaroon ng pagbabago. Bilang bagong nilalang kay Kristo, tayo ay makakapamuhay ng kakaiba sa ordinaryong tao na walang Kristo. Okay? So, yun yung ating pag-uusapan ngayon. At again, gusto ko lang bigyan diin yung pagmamahal na tinuro ni Jesus Christ, hindi ito yung pagmamahal o mga legalismo, kundi higit sa mga legalism ang pagmamahal na ipinakita niya at itinuro niya. Sa tulong ng Holy Spirit na nagagabay sa atin, pwede rin tayong makapangaral ng gospel sa lahat ng tao. Kaya bilang mga bagong nilalang kay Kristo, tayo ay may gawain din. So, isa yan sa tinuro sa atin. So, for today, gusto ko po sanang tingnan natin ang mga biyaya dahil sa pakikipagtipan ni Jesus Christ. In-establish niya yung New Covenant at may kaakibat na mga biyaya yan at hindi lang mga kautusan. Sa halip, by grace, pwede tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. At hindi lang ito pagsunod sa panlabas na mga rules o yung mga rules o rituals noon dahil tinapos na yan ni Jesus Christ. Okay, so pagkatapos itatag ni Jesus Christ ang bagong tipan or New Covenant, tingnan natin kung ano yung nakakaapekto sa atin bilang New Covenant people. Okay? So, Beatitudes. Ano ba yung Beatitudes? Ang salitang Beatitudes ay tumutukoy sa mga blessings o pagpapala na ipinahayag ni Jesus Christ dito sa ating babasahing scripture. Ang salitang Beatitude ay mula sa Latin word na beatus, na nangangahulugang pagpapala or mapalad, o blessed, pinagpala. No? So, may 8 Beatitudes na ipinakita si Jesus Christ dito sa ating babasahin. Ito ay ipinakita niya para makita natin kung sino ang tunay na pinagpala sa harap ng Diyos. Hindi ito ayon sa pamantayan ng mundo, itong mga Beatitudes na ito, kundi ito ay ayon sa kaharian ng Diyos. Again, hindi ito ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ito ay ayon sa kaharian ng Diyos. Ang mga ito ay hindi simpleng payo lang, kundi ito ay paglalarawan ng katangiang dapat mong taglayin. Ikaw, ako, tayong lahat, ito yung mga naglalarawan na mga katangiang dapat nating taglayin bilang mga mamamayan ng kingdom. Mga tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, tingin nyo po, mahalaga to? Sinong gusto dito makapasok sa kaharian ng Diyos?
Lahat tayo, di po ba? So, ito raw yung mga katangian na dapat taglay natin dahil ito ay baga pasilip sa atin sa kingdom. Anong meron mga klase ng tao dun sa kingdom? Ito yon, okay? So, Beatitudes ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging pinagpala. So, itong mga katangian nito, ang nagpapakita raw na tayo ay blessed o pinagpala. So, at again, hindi ito batay sa mga material na bagay. Hindi yan dahil sa marami kang pera, marami kang ari-arian. Hindi yan ang batayan yan. Kung hindi, batay ito sa kaugnayan natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos. Okay? So, umpisahan natin sa Matthew chapter 5. Ano-ano itong mga Beatitudes na ito? Alam kong familiar na kayo dyan. Ang aral na ito, ang sermon na ito sa bundok, ang sabi ng mga nag-aaral ng Bible, ito ang kauna-unahang teaching ni Jesus Christ na nakasulat. No? At basahin muna natin. Sa chapter 5 ng Mateo, verse 5, chapter 5, verse 1 pala. Verse 1. Verse 1. Sorry naman. Babasahin muna natin ng diretso. Ayan. Ayan. Sabi dyan, verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Kaya pala sermon sa bundok, ano? So, nasa bundok sila. Pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At siya ay nagsimulang magturo sa kanila. So, unang pagpapala o unang katangian ng mga pinagpala ay ito. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 4, pangalawa, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Next, please. Verse 5, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. 6, pinagpala ang ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. At meron pa ba? Ayan, verse 10. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan sa lahat ng uri ng kasamaan o ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin, sabi ni Jesus Christ. 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Yan lang ba yung scripture ko dyan, anak? Okay. So, babalikan natin isa-isa yung sabi ko nga ang 8 beatitudes o 8 katangian ng mga pinagpala. No? Ang sabi riyan, sa ating, balik natin sa verse 1. Anak, paki-stay lang dyan muna, ha? Ayan. Nasa verse 3 yon, yung unang pinagpala or yung unang katangian ng mga tao sa kaharian ng Diyos. No? Again, ito ay katangian ng mga taong sa kaharian ng Diyos. At mamaya, maintindihan naman natin kung bakit natin inaaral to. Dahil pwede tayong makapamuhay ng nasa puso't sa isip natin na para bagang nasa kaharian na tayo ng Diyos. Okay? So,
Verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kung napansin nyo po, andyan. Yung mga tao raw na walang inaasahan kundi ang Diyos. Sa ibang translation, may translation dyan na nakalagay, dukha sa espiritu, o sa English, poor in spirit. Yan po yung meaning sa ating Tagalog translation na maganda na. Wala daw, ang meaning daw nun ay walang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit siya mapalad o pinagpala? Kasi kung siya ay walang inaasahan kundi ang Diyos, ano ba ibig sabihin ng walang inaasahan kundi ang Diyos? Sa Diyos lang ipinagkakatiwala lahat ng meron sa buhay niya. Anong ibig sabihin nun? Isinusuko niya ang buhay niya sa Diyos. At yun ay, ang sabi ron, kasi kabilang siya sa kaharian ng langit. Di po ba? Kung ikaw ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, ikaw ay kabilang na sa kaharian ng langit. Pwede po bang mangyari sa atin yon? Pwede, no? Kung sasanayin natin ang ating mga sarili na bawat pagmulat pa lang ng ating mga mata, nagdarasal na tayo, Diyos ko po, ikaw po, kailangan ko po kayo, tulungan mo po ako na ikaw lang ang asahan ko sa buong maghapon na ako'y gising. Kasi pag tulog na tayo, hindi na natin alam yon. Pwede rin naman natin ipagdasal yon, siyempre. Naingatan tayo ng Diyos habang tayo itulog. No? Pero, ang ibig kong sabihin, pag gising ka, madalas, ang inaasahan mo, dalawang choice lagi. No? Umaasa ka ng totoo sa Diyos o yung sarili mong desisyon ang sinusunod mo? Ano ba yung umaasa sa Diyos uli? Buo tiwala sa Diyos, kaya sinusunod ang Diyos. Yun yung poor in spirit, yun yung humble na tinatawag. At binigyan ng halimbawa ni Jesus Christ yan. Tingnan natin sa Luke 18. Mamaya babalik-balikan natin itong sermon sa bundok dahil dyan lang tayo magpo-focus sa 12 verses na yan. Sa Luke 18, binigyan ni Jesus Christ ng halimbawa at nilinaw niya kung anong ibig sabihin ng walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. No? Para masabi natin, o mas maging malinaw sa isip natin kung anong meaning nun. Sa Luke 18 verse 9, nandiyan na yan anak, sabi riyan, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. So ito yung mga nagmamalinis na tao. Nagbigay siya ng talinghaga. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseyo at nanalangin ng ganito, O Diyos ko, dalawang tao nagpa-pray. Isa Pariseyo, isa ay tax collector. Sabi riyan, nagpa-pray ang Pariseyo. Sabi ng Pariseyo, Diyos ko, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya ay katulad ng maniningil ng buwis na ito. Sa kanyang pagdarasal, ano ang laman ng isip niya? Yung isang tao na nagdadasal. No? Parang kanina lang, kay Jester, sinasabi ko yan. No? Kung tayo kilala natin ang sarili natin, hindi natin titingnan yung ibang tao, no? So, yan, yung Pariseyo, sa kanyang pagpe-pray, ang tinitingnan niya yung ibang tao. 2 beses ako nag-aayuno, sabi pa niya, mabait naman ako, 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo, at nagbibigay rin ako ng ika-10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Nagtatites ako, mapagbigay ako, lagi ako nagdarasal, lagi ako nag-attend ng fellowship. Pero, di ba? Yan yung sinasabi niya sa God. According to him, yan siya. Pero ano bang tingin sa kanya ng Diyos? Tingnan tuloy natin. Sa verse 13, samantala, ang naniningil ng buwis naman na nakatayo sa malayo, ay hindi man lang nakatingin sa langit. Baga, yung nakayuko siyang ganyan. At ang sabi, dinadagukan niya yung dibdib niya. Dinadagukan niya ang dibdib niya at sinasabi, O Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan.
Sabi ko nga, ito yung poor in spirit, ito yung humble person. Sinasabi niya na siya ay makasalanan. Hindi nga siya makatingin sa langit no? Talagang, pero sa kanyang pagdarasal, ano ang hiningi niya? Mahabag po kayo sa akin. Bukod sa humingi siya, inamin niya na siya ay isang makasalanan. Yung isa, paano magdasal? Ay, hindi naman ako katulad niyan, makasalanan niya, magnanakaw yan, o ano pa, di ba? Sinasabi ko sa inyo, ano ang sabi ni Jesus Christ sa dalawang magkaibang nagpa-pray? Ang sabi ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Sino yon? Yung lalaki na nakayuko, dinadago ka ng dibdib at humihingi ng habag sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Yun daw ang sabi ni Jesus Christ na umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi ang pariseyo, yung pariseyo na kung saan nagmamalinis, feeling niya hindi na siya nakakagawa ng kasalanan. Dahil, ang sabi ni Jesus Christ, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at nagpapakababa. Mali. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa, yung mga mayayabang, yung mga piling malinis, no? At kaso, nanlalait ng kapwa. No? Yan ang mga katangian ng mga nagyayabang. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ibababa sila. At ang nagpapakababa naman, yung umaamin ng kasalanan, umaamin na siya ay marumi. Kaya humihingi ng habag sa Diyos. Ano ang sabi? Siya ay itataas. Alin ang gusto natin dito? Di ba? So, yan yung unang katangian. At sa tingin ko, lagi nyo naririnig sa akin ito, lagi tayong bumabalik dito sa pagiging humble, sa buong pagtitiwala sa Diyos, sa buong pag-asa sa Diyos, ay hindi natin talaga kayang mabuhay without God. No, yun yung sa madaling salita katangian ng poor in spirit or humble. So sila ay mapalad dahil kung sila ay humble, walang inaasahan kundi ang Diyos, sila ay kabilang daw sa kingdom. 'Di ba? So sa tingin natin, 'di ba? Mamaya na lang yung ibang conclusion. Ano pa? Pangalawang beatitudes, mapalad sa verse 4. Balik po tayo sa verse 4 ng Mateo 5. Ang sabi riyan, mapalad ang mga nawawala dito. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Ano ang ibig sabihin niyan ng nagdadalamhati? Yung nalulungkot, yung mga namatayan, hindi ko alam kung nakaranas na kayong mamatayan. Nung namatay yung asawa ko, sobrang lungkot ko, sobrang nagdalamhati talaga ako. Yun yung word, no? Nagdadalamhati. Pero hindi ito yung tungkol lang sa personal na lungkot, no? Kung hindi ito yung nagdadalamhati ka, nalulungkot ka dahil nagkakasala ka. Dapat, yan yung nararamdaman. No? Ayaw ng mga taong nasa kaharian ng Diyos, ayaw nilang magkasala kasi nagdadalamhati sila. So, ayaw nilang magdalamhati, kaya humiiwas sila sa kasalanan. Di ba? So, at sa kasamaan ng mundo, dahil tayo ay nasa mundo pa, alam kong napakahirap nito. Pero, ang sinasabi rito, mapalad, bakit hindi pa nababalik sa Matthew 5? Hinihintay ko yung Matthew 5, verse 4, anak, verse 4. Yan yon. Yan yung pangalawang katangian ng mga tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pinagpala o sa mga taong nasa kaharian ng Diyos. Pwede nating sabihin yun, ano? Mga taong nasa kaharian ng Diyos, ganito ang ugali. At tayo naman na wala pa sa kaharian ng Diyos, pwede nating i-improve ang ating mga sarili na maging ganito. Dahil ano ang goal nating lahat? Kung bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nakikinig ng sermon?
Dahil gusto natin makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? So, pinagpala o pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat, ano raw, aaliwin sila ng Diyos. Kung ikaw ay nalulungkot ka dahil nagkasala ka, ano ang pangako? Ano ang gagawin sa'yo ng Diyos? Aaliwin ka ng Diyos. Ang Diyos mismo ang aaliw sa'yo o magko-comfort sa'yo. Imagine niyo yon, di po ba? Ano pa? Pangatlong katangian na dapat meron ang mga nasa kaharian ng Diyos, sa verse 5. Sa verse 5, ang sabi riyan, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat ano raw? Mamanahin nila ang daigdig. Imagine niyo yon, kung ikaw ay mapagpakumbaba, or sa ano kasi yan, meek yung maamo, sa ibang translation, maamo. Ang kahulugan ng maamo o mapagpakumbaba, hindi ito yung mahina, yung weak na tao, kung hindi, siya yung may kababaang loob at kahinahunan sa harap ng Diyos. Lagi siyang kalmado at lagi siyang ramdam mo ang respeto niya at pagsunod niya sa Diyos. Lagi siyang handang tumanggap ng mga aral mula sa Diyos. Yun yung meek. Bukas ang puso niya sa mga aral ng Diyos. Hinahanap niya palagi ang aral ng Diyos. No? Hindi siya mabuhay ng isang araw na hindi nanghihingi ng tulong sa Diyos, sa madaling salita. No? So, ayon sa Awit 37, nailagay ko ba yan, anak? Awit 37, verse 11. Ayan. Ang sabi riyan, tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. Diba? Hawig, pati si Jesus Christ, kinote niya yan dyan, no? Galing dyan. Ang lupang pamana, ang sabi ni Jesus Christ, mamanahin nila ang lupa. Dito sa daigdig, may mamanahin ang mga taong mapagpakumbaba or maamo or bukas ang puso para sa Diyos. Okay? So, yun yung pangako at ang sabi pa, at sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapaan ay matatanggap nila. Gusto ba natin ng peace? Gusto natin ng kapayapaan? Gusto natin yung kahit nasa mundo tayo ay napakagulo ni Jester, talaga namang hindi naaapektuhan ng peace natin. Gusto natin yun, di ba? Kaya, maging bukas ang puso natin. Katulad ng katangian na meron na sinasabi si Jesus Christ dito. So, ang mga maaamo ay magmamana ng lupain. So kung ikaw man ngayon ay wala kang matirhan o wala kang lupain, ang pangako ng Diyos, magmamana ka ng lupain kapag ikaw ay naging meek. Okay? Number 4 na katangian. Balik po tayo sa Matthew 5. Sa verse 6 naman, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay, bubusugin. Imagine niyo po, ang kahulugan niya. Anong kahulugan niya? Anong pang meaning niyan? Ang tunay na pinagpala ay hindi lang yung taong nauuhaw sa kayamanan sa mundong ito. Or kapangyarihan, naghahangad ng kapangyarihan, power o posisyon, mataas na posisyon. Kung hindi, ang hinahangad niya ay ang matuwid sa harap ng Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng katuparan sa kanilang mga espiritual na pangangailangan. Kung sila ay nauuhaw spiritually, mawawalan ng magkakaroon ng maiinumin. O kung sila ay nagugutom, sila ay pakakainin ng spiritual na bagay. Yun yung mapalad. Kaya kung ano ang gusto mo, kung ano ang kinagugutuman mo, mamili ka, spiritual or physical. No?
Hindi ko naman sinasabing huwag kayong kakain na physically, kailangan nyo rin yon. Pero higit sa pagkain physical, ang pagbibigay ng kabusugan ng Diyos sa atin. Okay? So, sa John chapter 6, verse 35, sinabi ni Jesus Christ yan. Tingnan niyo po. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang tinapay ng buhay. Anong ibig sabihin yan? Kung tinapay ng buhay si Jesus Christ, at ang sabi pa, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom kailanman. Imagine niyo po yon. Kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ka na magugutom magpakailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na rin mauuhaw kailanman. Gusto nating lahat na maranasan yan, no? Kasi sa totoo lang, tayong mga Pilipino, tayo, mahilig tayong kumain. Lagi tayong nauuhaw. Pero ito yung pagkain spiritual, kung saan, kung ikaw ay nakaugnay sa Panginoong Jesucristo, hindi ka raw magugutom dahil kasama mo siya. At kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, hindi ka mauuhaw dahil siya ang tinapay ng buhay. At siya rin ang magpapaalis ng iyong uhaw. Okay? So, number 5 na katangian ng mga taong nasa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin. Sapagkat, ang sabi riyan, kung ikaw ay mahabagin, ikaw ay kaaawaan. Na. Ang nagpapakita ng awa at habag sa iba, ay makakaranas din ng awa mula sa Diyos. Tandaan po natin yan. Pero kung kabaligtaran nun ang nangyayari, ganun din naman yung aanihin natin. Alam natin kung ano ang tinatanim natin, yun din ang aanihin natin. So, mas mabuti na tayo ay magpakita ng awa at habag sa iba nang maranasan natin ang awa mula sa Diyos. Okay? Tingnan natin sa Mateo chapter 6, verse 14, ang sabi riyan, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, siyempre, pag ikaw ay mahabagin, normal lang sa tao, sa kapwa-tao natin na nagkakamali sila sa atin. Pero ito ang payo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, ang sabi riyan, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Pero may verse 15. Dinagdagan pa ni Jesus Christ yan. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, Jester? Diba? Ang sabi riyan, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Sino ba dito ang hindi nagkakasala? Gusto ba natin patawarin tayo ng ama sa ating mga kasalanan? Diba? Hanggang ngayon, kahit kung paminsan-minsan hindi man natin sinasadya, nagkakamali pa rin tayo kahit nakipag-isa na tayo kay Kristo. Dahil nga, sa kaloob-looban ng ating katawan, nandyan pa rin yung dugong makasalanan. Although may Holy Spirit na tayo, hindi pa perfectly nakakawalk tayo according to the Spirit. Kaya nagkakasala pa tayo. At ngayon, kung hindi raw natin patatawarin ang ating kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. So, sabi ko nga, forgiveness is not optional. Wala kang pagpipilian. Dapat kang nagpapatawad palagi. Dapat tayong nagpapatawad palagi kahit gaano pa kasakit ang kasalanan na yan. Dahil ang sabi, malinaw, di ba? Kung hindi tayo magpapatawad sa kapwa natin, hindi rin daw tayo patatawarin ng ating Ama. Hindi lang yon, no? Hindi lang yon. Ang sabi, inuutosan tayo. Kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, ang sabi, patatawarin din tayo ng ating Amang nasa langit. Parang pinaikot lang at inulit, no? Para bigyang diin na napakahalaga ng pagpapatawad. Kahit gaano pa kahirap o kasakit yung dinulot ng nagkasala sa iyo. Okay?
So, mapalad ang mga mahabagin, mapagpatawad o maawain, sapagkat sila ay kaaawaan. Number 6 na tayo, na katangian, na meron ang mga taong nasa kaharian ng Diyos. Ang sabi riyan, verse 8, balik po tayo sa Matthew 5, verse 8, ang sabi riyan, pinagpala ang mga may malinis na puso. Wow! Naalala ko last week, ang ganda ng pagkaka-deliver ni J.A. dahil sa New Covenant, pwede tayong magkaroon ng malinis na puso through Jesus Christ's accomplishment. Okay? So, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat ano raw? Makikita nila ang Diyos. Alam mo, iniisip ko tong scripture na to no? Sometimes, alam ko na i-experience nyo rin yan, mga kapatid, na talagang ramdam nyo na malinis ang puso nyo for a moment. Nararanasan nyo ba yun? No? Pero alam ko rin naman na ako rin, nararanasan ko rin na hindi malinis ang puso ko. Pero ang gusto kong sabihin, alam ko na experience nyo yan. Pero ang sabi dyan, di ba, makikita nila ang Diyos. Alam kong sa ngayon, figures pa yan. Talinghaga pa yan. Dahil hindi mo pa makikita ng face-to-face ang Diyos dahil spirit siya. Pero pagdating ng panahon, sa kingdom, makikita nila ang Diyos. Gusto niyo bang makita ang Diyos? Gusto niyo siya ang makita. Gusto natin siyang makita ng face-to-face. Gusto natin siyang makausap ng face-to-face. Ang dami kong tanong. Hindi ko lang alam kung maitatanong ko pa pag nakita ko na siya. Diba? Sa ngayon, nararanasan nyo yan, no? Na marami kayong tanong na hindi nyo pa naiintindihan, pero magpatuloy lang tayo, mga kapatid. Dahil kung nagpapatuloy tayong magbasa ng Biblia, kung nagpapatuloy tayong sumunod at aralin ang mga nakasulat dyan, maiintindihan natin at unti-unti nating mararamdaman na nagpapakita nga sa akin ng Diyos. No? Dahil yan ang lilinis sa puso mo, nilinis ng dugo ni Kristo, may Holy Spirit ka, at yun yung, sabi nga ni J.A., pinakamalinis na dugo na wala nang kapantay o wala nang susunod pa. Kundi yun na yun. No? So, kung gusto mo makita ang Diyos ngayon pa lang, sa tulong ng Holy Spirit, magdasal ka. Kung paano niya ipapakita ang sarili niya sa inyo. Alam kong na-experience niyo yan. Now, the next, naalala ko lang kasi dun sa tinuro ni J.A. Sa templo kasi, sino lang yung dapat na pumapunta doon bago once a year, yung high priest lang, di ba? Si Jesus Christ, sa Hebrew 10 yata niya kinote yun. Alam natin yun. Sa Hebrew, in-explain yun na si Jesus Christ ay nakapasok na dun sa dakong kabanal-banalan sa kanan ng Diyos. At ngayon, siya ang namamagitan sa atin para maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Okay? So, sabi alam ko, wag na nating puntahan sa awit 24 verse 3 and 4. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal na templo, sinong dapat pumaroon? Ang sabi sa verse 4 ng awit 24, sige nga anak, ayan pala, ayan. Sabi dyan, ang taong malinis ang buhay, pati na ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Pwede niya. Diba? Pwedeng maging malinis at tapat ang iyong puso. Makakaranas ka ng sobrang, nagkaroon ka ng ganyang kalinis na puso, mararamdaman mo yung matamis na relasyon mo sa Diyos. Na close talaga kayo ng Diyos. Nararamdaman mo siya palagi. Para bagang matalik na kaibigan mo siya, na lagi siyang nandyan. Lagi kayong magkalapit, na hindi kayo naghihiwalay. Mararamdaman mo yan. Alam kong nararanasan nyo yan, mga kapatid. So, sino ang nakakapasok sa banal na bundok ng Diyos? Yung mga taong may malinis na puso. Okay? Ang kahulugan yan, ang mga gumagawa ng paraan
upang magkaroon ng kapayapaan sa mundo, ang nagpapakita ng karakter ng Diyos bilang Diyos ng kapayapaan. At babasahin daw natin sa Romans chapter 12. Teka lang, sorry naman. Napunta na ako sa 7. Ulitin ko ha. Excuse me. Sa number 7 na tayo, nakatangian ng taong nasa kingdom. O yung mga pinagpala or yung mapapalad na tao. Sa verse 9, nandun yung sa verse 9. Ayan. Pinagpala ang mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. So, tandaan po natin yung mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay itinuturing na mga anak ng Diyos. So, kabaligtaran niyan, yung mga taong mahilig makipag-away or mahilig gumawa ng kwento para pag-awayin ang magkakaibang tao, ay delikado. Hindi sila itinuturing na anak ng Diyos. Di ba? Dahil ang sabi riyan, ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, yun yung mga itinuturing ng Diyos na kanyang anak. Ano na ang gagawin natin? Sabi dito, ang gumagawa ng paraan, yun yung nabasa ko na agad sa notes ko kanina, sorry naman. So, tayo ay dapat mga peacemaker. Yun yung word na yan yung gumagawa ng paraan para maging tagapamayapa, peacemaker, okay, sa Tagalog. Mapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Gusto natin tawagin tayong mga anak ng Diyos. Kaya ayaw na natin ng mga nagsasalita ng bagay na nagiging sanhi ng gulo. Lalong-lalo na ayaw nating nagsasalita ng bagay na kasinungalingan. Dahil gusto natin tayo ay mga taga-pamayapa. Okay? At ang mga gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan sa paligid mo, o sa paligid, o sa mundo, sila raw yung nagpapakita ng karakter ng Diyos bilang Diyos ng kapayapaan. Imaginein mo kung ikaw ay peacemaker, pinapakita mo ang isang karakter ng Diyos dahil siya ay God of Peace. Gusto mo ba yon? Gusto mo yon, di ba? Gusto nating lahat yon. At kaya sa Romans 12 verse 18, sabi rito, hanggat maaari, 12:18, meron ba ako niyan, anak? Thank you, nandyan pala. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sino raw? Sino man. Kahit sino. Di ba, Jester? Kahit sino. Kahit pa yung nang-aasar sa'yo, kahit pa yung nagchichismis sa likod mo, kahit pa yung tinutusok ka ng kutsilyo kapag nakatalikod ka, ang sabi riyan, mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang kahit sino o sino man. Hello? Kung medyo inaantok na po tayo, gumising po tayo dahil isa na lang, isang karakter na lang. Ang gusto ko lang sabihin, kung maaari, talaga, hanggat maaari, hanggat kakayanin natin, yun yung hangarin natin, yun yung naisin natin araw-araw. No? Kapag may naggugulo dyan sa paligid natin, pagdasal na agad tayo, tulad ng instruction ko. No? Sasabihin natin sa God, God, nagagalit na ako kasi tinutukso nila akong galisin ako. Tulungan mo akong hindi magalit. God, tulungan mo akong magpatawad. God, tulungan mo akong mahalin ko sila. Kasi minahal mo ako. Magdasal agad tayo. Kaysa yung, dahil galit ka na, nagsalita ka na, so nauuwi na sa away. No? Gumaganti ka. No? Alam natin sino ang gaganti? Ang Diyos. No? Para sa atin, pag ang Diyos ang gumante sa nang-aaway sa atin, sigurado, tama yon. Nakakasigurado tayo na pag ang Diyos ang kumilos,
kahit kailan hindi siya nagkakamali. Dahil ang Diyos ay laging tama. Okay? So, sa Kanya tayo magtiwala. Hayaan na natin siya ang gumanti sa nangaaway sa atin. Okay? So, lahat ng taong gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan sa mundo, siya ay nagpapakita ng karakter ng Diyos. No? Bilang Diyos ng kapayapaan. Alam na natin yan, ano? Alam na, sabi ni okay. So, lastly, ang mapalad, yung number 8 na katangian ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Ang sabi, verse 10 to 12 ng Mateo 5. Konti na lang to, mga kapatid. Kurutin nyo yung sarili nyo kung inaantok na kayo. Sabi riyan, sa verse 10 ng Matthew 5, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, kung may mga nang aasar sa'yo at gusto kang paistapin, ay wag mong pansinin yan, magdasal ka na lang. At dahil, ang sabi riyan, kung hindi mo yan papansinin at hindi ka nadala ng lalait sa'yo, ang sabi riyan, sa'yo ang kaharian ng langit. Imaginein mo yun, gusto mo ba yun? Diba? Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring magdulot ng pag-uusig. Alam natin lahat yan. Ng pagsubok, ano pa. Pero kahit may kahirapan, kahit may mga pagsubok, ang tunay na gantimpala kasi ay nasa langit. So dito sa mundo, maaaring hindi natin makamit yung mga gantimpala na yan. Pero nakasisigurado tayo at tiyak dahil sinabi ng Diyos, ang gantimpala mo ay nasa langit. Kung magpapatuloy ka, hindi ka nagpadala sa nang-aasar sa'yo, hindi ka nagpadala sa naninira sa'yo, o pumapatay sa'yo ng patalikod. Diba? Hindi ka magpapadala at ikaw ay pagpapalain dahil ang sabi riyan, ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ano pa? Nasaan na ba ako? Verse 10 to 12. 11. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. So nakasulat yan, di ba? Kaya kung may naririnig ka na panlalait sa'yo, pag pinapatigil ka, ang sabi riyan, kaya pinaparatangan ka ng lahat ng uri ng kasamaan, pero puro kasinungalingan naman, nang dahil kay Kristo. Ibig sabihin nun, dahil sa paglilingkod mo kay Kristo, gusto ka na talaga na ipa-stop. Gusto kang pigilan dahil ano ba ang goal ng devil? No? For us to stop serving the true God. Dahil ang gusto niya, siya ang kilalaning Diyos. So, lahat ng mga hindi kakampi ng God, ipa-i-stopin tayo. Di ba? Pero dahil sa ating paglilingkod, ang pangako ni Jesus Christ, magsaya kayo, verse 12. So, kung may nanlalait man sa'yo o naninira sa'yo, napawang kasinungalingan, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Imagine niyo, alin ang gusto niyo? Magalit ka ngayon at makipag-away dahil sa panlalait sa'yo at paninira sa'yo, napawang kasinungalingan? O gusto mo na magsaya dahil malaki ang gantimpalang naghihintay sa'yo sa langit? O alin ang gusto natin, di ba? O, naiisip na. Sabi ko sa'yo, Jester, makaka-relate ka sa teaching. O, ang gagawin, ang sabi pa, alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sa mga nagbasa ng Bible, alam nyo yan, bawat taong nangangaral ng katotohanan, pinipigilan. Kaya nga, pati mga propeta na tagapagsalita ng Diyos, pinipigilan eh. Di ba? Dahil ayaw ng devil na marinig ng tao ang truth. Ang gusto ng devil, yung kasinungalingan ang marinig ng tao. Kaya inuusig at nilalait, pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan dahil kay Kristo ang mga alagad niya. No? Pero ang pangako,
or ang encouragement ni Jesus Christ, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Di ba? Napakaganda. At sabi sa Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus, ay daranas ng pag-uusig. Mismo ng ating Panginoong Hesukristo, inusig di ba? Di ba? Para kapag siya ay nagpagaling, ano ang nangyayari? Di ba? Nagpagaling dahil Sabbath day, ano ang ginawa? No? Nilait siya. Bakit ka nagtatrabaho pag Sabbath? Di ba? Ano pa? Hindi tama yung ginagawa mo, sabi sa kanya, yung mga hindi nakakaintindi ng katotohanan. No? Daranas ng pag-uusig talaga. So, sa Gawa, nandyan ba yan anak? Gawa 14 verse 22. Gawa 14. Wala. Anyway, sorry naman kung hindi ko na yan. Puntahan nyo na lang po sa inyong mga scripture. Gawa chapter 14 verse 22. Kung may mga Bible kayo. So lahat ng nagnanais mamuhay ng maka-Diyos kay Kristo, daranas talaga ng pag-uusig. Pero sabi sa Acts chapter 14 verse 22, pinatatag nila ang loob ng mga alagad at pinalakas ang kanilang pananampalataya. Sinabi nila, so tayo bilang mga alagad ni Kristo, ganito dapat ang ginagawa natin para sa isa't isa dahil talagang walang exempted. Daranas tayo ng pag-uusig. So, sila ang ginawa nila, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Dahil daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. So, walang exempted. Darating tayo. So, anong ibig sabihin yan? No? Ang Beatitudes, yung mga inisa-isa natin na 8 katangian na yan, ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Ito ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng salitang mga pinagpala. Ito ang totoong pinagpala. Yung mga poor in spirit, meek, yung mga inisa-isa natin na yan. Balikan nyo na lang mamaya. At ang sabi dyan, hindi ito nakabatay sa material na bagay. Hindi nasusukat yan kung ikaw ay pinagpala dahil marami kang ari-arian. Kung hindi, ito ay batay sa iyong kaugnayan sa Diyos o relasyon sa Diyos. Ito ay isang paanyaya sa pagbabago ng puso. Yung Beatitudes na yan. Dahil mas mataas na antas ng karakter yan, no? At nagmumula sa puso yan. Dahil sa puso natin, sa kaloob-looban ng puso natin, kung tayo tumanggap ng Holy Spirit, sabi nga ni J.A., matutulungan tayo mag-transform. Babaguhin tayo nito kung susunod tayo sa kanilang guide. Sa guide ng Holy Spirit. So, ito ay isang paanyaya sa pagbabago ng puso. Ang buhay na nakasentro sa Diyos, ang tunay na masaya at pinagpala. Di ba? Alam natin yan. Kahit nga dumadanas tayo ng persecution or tribulation, kaya nating maging masaya at ramdam natin na mapalad pa rin tayo. At ang mga katangiang ito, ang mga Beatitudes na ito ay larawan ng buhay sa ilalim ng New Covenant o bagong tipan. Yan yung buhay natin. Kaya tayo, simula na nakipag-covenant tayo kay Jesus Christ, kaya natin yan. No? Babaguhin ang puso natin at ito ay hindi lang listahan ng mga utos. Hindi lang ito listahan na maging humble ka, maging ganito ka, hindi yan listahan ng mga utos. Kung hindi, isang pagpapahayag, pinapakita mo na ikaw ay anak ng Diyos.
Dahil ang karakter na yan ay karakter ng mga anak ng Diyos or ng mga taong nasa kaharian ng Diyos o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? So Matthew 6:33, alam nyo yan, paborito nyo yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam kong alam nyo yan. So, sa Tagalog, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay daragdag sa inyo. Ngayon, tanong, asa na? Jay, naisend ko ba sa'yo yung meron yung take out, sabi niya. Yan ba yon? Take away? Okay, sige. Anyway, tanong. Ikaw, tatanungin ko lang kayo alin dito sa mga beatitudes sa 8 beatitudes, sa magandang karakter na inisa-isa natin na 8, ang nakikita mo sa sarili mo? At ano ang nais ng Diyos? Ito tanong natin sa sarili natin pag mag-isa na lang tayo. Hindi natin ito tatanong dahil mayroon tayong iniisip na dapat magbagong tao. Hindi ganon. Tayo mismo sa sarili natin. Ano ang nais ng Diyos na baguhin sa iyong puso ngayon? 2 tanong, sa aling beatitudes mo makikita ang sarili mo at ano ang nais ng Diyos na baguhin sa iyong puso ngayon? Okay? Let's pray. Dahil ang Diyos, aming Ama, napakasaya pong makinig sa mga aral mo, sa mga aral ng anak mo, sa mga aral na isinulat mo sa iyong banal na kasulatan. Kailangan po namin itong naririnig palagi para naaalala po namin at hindi namin makalimutan. Kaya tulungan mo po kami, Ama, na maging masikap kami na araw at gabi makinig sa iyo, magbasa ng salita mo, at humingi ng tulong na maunawaan ito para maipamuhay namin. Tulungan mo po kami, Ama, sa mga bagay na hindi pa namin nagagawa. Tulungan mo kami na mas naipagpatuloy ang mga bagay na nagagawa na namin. Ama, kayo lang po ang makakatulong sa amin, kaya sa iyo po kami nagtitiwala kasama ng iyong anak, na ngayon ay namamagitan para sa amin, na nagmahal din sa amin, katulad ng pagmamahal mo. At ngayon, dalangin po namin na tulad mo at ng iyong anak na si Jesucristo, tulungan mo rin po kaming magmahal sa iyo at sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen.